Hello guys! Kumusta po? Ito po si Billy. So sana ay okay lang ang lahat. So kaway-kaway dyan sa mga kasamahan kong OFW. Kahit saan man kayong lugar o kahit saan man kayong parte ng mundo, sana po ay safe ang lahat. Mahirap maging isang magulang na OFW na malayo sa pamilya, especially sa may mga anak tulad ko. So today guys, pag-uusapan natin ang mga epekto ng pagiging OFW sa kanilang mga anak. So, pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at saka i-hit ang notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So kung isa ka talagang OFW, ang dami mong kakaharaping mga trial sa buhay pag malayo ka sa pamilya mo. Siyempre, nandun na yung hamon sa pasensya mo, katatagan mo, at siyempre sa hamon ng pagiging ina mo, hindi po ba? So mahirap maging ina na malayo sa mga anak. Yung utak natin busy pa sa kakaisip kung paano na ba, o kumain na ba yung mga anak natin, okay lang ba sila, di ba ganun ho ba? Natural lang yun kasi magulang tayo. So kung minsan kahit ganun na yung sakripisyo natin, may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Isa na doon yung mga epekto pag malayo yung magulang sa kanilang mga anak. So pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga epekto sa mga bata kung yung mga magulang nila ay malayo sa kanila. So ang una-una ay nawawalan sila ng pagmamahal sa magulang nila. Siyempre guys, halimbawa, iniwan mo yung anak mo, baby pa. So, hindi ka nila nakakasama araw-araw o kahit naman tumatawag ka, iba pa rin yung nakakasama ka ng bata. Especially pag maliit pa sila. So, yung tendency niyan kapag tumawag ka, siyempre, makakausap mo sila, hello nanay, mga ganun, hello tatay, kumusta po. Pero, iba pa rin yung kasi yung impact pag nasa tabi ka nila. So, yun yung isa sa hamon sa mga OFW. Alam nyo kung minsan yung feeling ba natatawag ka tapos sasabi lang yung anak mo, hi nay, ganun lang tapos bigla na lang alis. Yung parang isa ka lang ordinaryong tao sa mata nila. Yung parang dumaan ka lang. Maano mo talaga, especially pag hindi ka naman madalas tumawag. Mayroon talagang nangyayaring ganun. Yung parang kaibigan na yung turing nila. Parang kapitbahay ka lang na dumaan. Hello, how are you? Bakit ko nasabi yun? Kasi na-experience ko yun mismo. Nung iniwan ko yung anak ko na maliit pa, pag tumawag ako, hello nay, kumusta? Kumain ka na ba? Yun lang. Ganun lang. Tapos balik na naman siya sa laro. So yung tendency niyan, kung kanino mo maiiwan yung anak mo, syempre sa kanya mapupunta yung atensyon, yung pagmamahal ng bata. Kasi hindi mo naman masisisi yun kasi sila palagi yung kasama ng anak natin. So kung minsan talaga, mas maganda yung may constant communication tayo sa pamilya natin. At least, kahit hindi man talaga siya, hindi 100% na solusyon sa problema, yung bonding ba natin sa mga anak natin ay nandun pa rin. So kahit sa ganung paraan, maibsan natin yung nararamdaman na kalungkutan ng mga anak natin. At siyempre sa atin yung mga magulang, hindi porke na nagtatrabaho tayo sa labas ng bansa o isa tayong OFW, sabihin natin, pagod ako sa trabaho. Kung isa kang OFW, hindi yun rason na mababayaan natin yung mga anak natin. Bagkus dapat gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng strong bonding sa pamilya natin. Hindi lang sa anak natin, syempre natural na rin yun sa mga asawa natin para maiwasan yung pagkawasak ng pamilya at saka pagkalimot ng mga anak natin, especially pag maliit pa na iniwan natin. Susunod guys ay ang pagsama o pagkaroon ng masamang barkada, di ba guys? Siyempre yung mga anak natin habang tumatagal, nagkakaroon na yan sila ng isip, pumapasok sila sa paaralan, nagkakaroon sila ng mga kaibigan o barkada doon. Siyempre malayo tayo sa kanila. Hindi natin nafa-follow kung ano yung mga nangyayari sa kanila. So kung minsan, isa sa mga rason ay pagkaroon nila na napapasama sila sa mga maling barkada, sa mga hindi magandang mga kaibigan.
So, yun yung isa sa mga bagay na hindi natin na-monitor pag wala tayo sa tabi ng mga anak natin. So, ako guys talaga, tinitingnan ko talaga. Yung, isa sa mga utos ko sa asawa ko na, pag halimbawa, mga car day, ganun, puntahan mo, kahit may trabaho ka, umabsent ka, puntahan mo, tanungin mo yung mga teacher nila, yung mga guro nila, kung ano yung problema sa mga anak natin. Tapos, titingnan mo kung palagi ba silang absent or okay lang ba yung grades nila. Kahit sa ganung bagay, guys, masyado akong attentive sa mga ganun. Gusto kong ma-follow kasi gusto kong malaman kung pumapasok ba yung anak ko. Hindi ganun na dapat nakita mo umaalis yung mga anak mo, pumapasok araw-araw. Palagay mo okay na. Mauutak na yung mga bata ngayon. Marami na silang paraan. So, para hindi mapariwara yung mga anak natin kung minsan kailangan natin silang subaybayan kahit nasa school sila. Kasi doon maraming tentasyon pag nasa school sila. Kasi maraming mapupuntahan, pwedeng umabsent, mag-cutting class. Kung nakikita natin yung problema nang dahil na malayo tayo sa kanila, dapat mag-isip din tayo ng paraan kung paano natin maibsan yung ganong problema or paano natin makontrol para hindi mapunta sa masama or mapariwara yung mga anak natin. Siyempre, pag nakita natin na nagbubulakbol, at least masolusyonan ka agad, hindi na mapunta sa o hindi na lumala pa. Ganon kahirap pag malayo tayo sa mga anak natin. Ang susunod guys ay ang paggamit or pagkalulong sa masamang bisyo. Yun ay isa sa mga epekto sa mga bata kung yung mga magulang ay malayo sa kanila, di ba ho? So, especially pag teenager na yung mga anak natin, dapat dubling ingat kasi doon nagsisimula lahat. Especially pag palaging sumasama sa mga kaibigan. So, hindi natin alam kung mga anong klaseng kaibigan yung sinasamahan nila. So, dapat maging aware tayo sa ganong bagay. Kasi, nagsisimula yan sa isang stick mo, di ba? Payosi-yosi lang yan. Try mo lang mga ganito, ganyan. Parang hindi ka naman lalaki. Actually, guys, yung bisyo hindi naman pang lalaki lang. Rin yan, sa mga babae din yan eh. Kaya, hindi kesyo babae yung anak mo or safe siya. Yung pagkakaroon ng bisyo guys walang exception dyan. Lalaki man o babae yung anak mo, hindi ligtas. Kaya dapat maging aware tayo sa mga ganong bagay. So, magtanong tayo. Titingnan natin kung mga anong klaseng barkada yung mga sinasamahan nila. Dapat maging aware tayo kung saan pumupunta yung anak natin. At isa talaga guys sa mga dapat iwasan yung palaging nasa labas yung mga anak natin, especially pag gabi na. Medyo iwasan natin na palagi silang nagagabihan sa labas. At saka, medyo bantayan din natin yung mga circle of friends nila. Isa rin yun sa nakaka-influensya sa mga ugali ng mga anak natin. So, swerte na lang tayo pag yung mga anak natin medyo, maunawain, mapagmahal sa atin at masunurin. Ganon. So, pag sinabi mo hindi dapat ganon, meron talagang bata na masunurin. Paano lang kung medyo may katigasan yung ulo? O, diba? Ang susunod guys ay yung maagang pagbubuntis. Ito sa may mga babaeng anak yan, sa mga nagdadalaga. Guilty ako dito. Kaya kung minsan, siya guys, parang napaparanoid ka na ba? Especially pag may nakita ka na sa mga social media. Diba? Makikita mo ganun, parang umiinit na yung tinga mo kaagad. Pero hindi mo naman sila mapagbawalan kasi kailangan din naman nila makipagkaibigan. Pero isa siya sa mga kinatatakutan ko actually as a nanay. Yung mga ganung pangyari na yung habang nag-aaral pa or mga bata pa na mabuntis na wala sa oras. Ang susunod guys ay yung maagang pag-aasawa. Di ba ho? Parang hindi magandang pakinggan pero totoo ho ito eh. Kasi yun na nga, sa mga babae, pag maagang nabuntis, o sa mga lalaki naman, pag maagang nakabuntis. So, yung mga first na option ng mga parents ay siyempre, alangan namang mabuntis yung anak mo na walang ama. O ikaw naman lalaki, o alangan namang nabuntis mo, alangan namang hindi mo panindigan. Mas lalong against naman ako doon sa pagpalaglag, hindi naman ganon. Pero yun na nga eh. Prevention is better than cure. Yun nga. So, kung hanggat maaari na maiwasan natin yung gano'n, yung maagang pagkabuntis o maagang pag-aasawa ng mga anak natin,
Dapat talaga ay nakaagapay tayo sa kanila, especially sa mga nagbibinata at nagdadalaga na. Diyan tayo dapat maglaan ng oras natin bilang magulang. Hindi yung awayin natin, oy dapat ganito. Sinabi ko na, yung mga bata ngayon hindi nadadaan sa mga sigawan. Pag ako lang tanungin, mas maganda pa nga na kausapin nyo ng maayos. O kausapin mo ng dahan-dahan. Paano ko nasabi yun Kasi ako as a nanay yung pag-approach ng asawa ko sa anak ko, palaging galit. Walang nangyayari. So, nagkakaroon sila ng misunderstanding, nagtatalo sila. So, kung minsan ako yung dito, guys, ito i-share ko lang So, kung minsan kasi, yung tatay galit na. Kasi, hindi niya maintindihan kung ano yung nagiging problema ng anak natin. Siyempre, mga babae sila. So, kung minsan, yun yung nagkukos na nagkakaroon sila ng misunderstanding, nagtatalo sila. So, ako pa yung nandito. Kung hindi ako tatawag, kung hindi ako sasali sa usapan nila, hindi sila titigil. Kaya sabi ko, ba't ganon? Sa mga teenager ngayon, hindi pwedeng sigawan mo sila. Hindi yan sila makikinig. Mas lalo yan silang magre-rebelde. Kung minsan, mas maganda pa nga yung kausapin mo ng dahan-dahan. Alamin mo muna kung ano yung problema. So, kung pwede pang masolusyonan, bakit hindi? Kasi, once na yung anak, magre-rebelde na, maglalayas na yan, doon na mapariwara yung buhay ng anak natin. So, hindi naman natin hayaang mangyayari yun, di ba ho? Kahit gaano kakapagod, hindi yun rason na malimutan natin yung obligasyon natin sa mga anak natin. Magulang tayo, kaya nga dapat kung nagsasakripisyo tayo, lubos-lubosin na natin. Mas mainam naman yung ganun, kaysa naman makita natin na mapariwara yung anak natin, di ba ho? Lahat ng magulang nangangarap na magkaroon ng maayos, masaya at maunlad na pamilya yung mga anak natin balang araw. Yung sa akin naman ay opinion ko lang. So, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo kung hindi. So, sana guys, may natutunan kayo sa video ito. So, sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe don't forget to like, subscribe at hit the notification para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat!